Colossians chapter 1 verse 19 and 20. Basahin natin ang sabay-sabay. Colossians chapter 1 verse 19 and 20. Read begin. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. Let us go to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na to, sa buhay at sa lakas. Holy Spirit, help us. Help me na makaintindi ng salita at meron kaming blessings na matanggap ngayong first Sunday ng 2022. Thank you for the year 2021 and thank you so much for year 2022 na binigay po sa amin. Thank you, Heavenly Father, sa iyong mga biyaya, blessing, kabutihan sa aming buhay, sa bawat isa at sa bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang salita mo na mahayag, palain niyo ang mga subscribers sa YouTube, ang mga friends sa Facebook, at maging dito sa mga kapatiran online, on-site, maabot ang kanilang spiritual needs at kayo po ang ma-glorify. Patawad sa aming mga kasalanan kulang, sa iyo po Ama, ang lahat ng salamat, glory and honor and power. Thank you, Heavenly Father. Holy Spirit, help us, guide us. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you, please be seated. Ang title ngayong araw na to, January 2, 2022, Jesus Christ is the beloved of the Father. Jesus Christ is the beloved of the Father. Sa Colossians chapter 1 verse 19, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Please the Father, kaluguran ng Ama, na please yung Ama, nagalak sa Tagalog na translation sapagkat minagaling ng Ama ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya, sa Panginoong Yesus. Ang mga false teachers sa Colossus ay hindi mabigyan si Lord Jesus ng place of preeminence, ibig sabihin ng preeminence yung kadakilaan dahil sa kanilang filosofiya. Si Jesus Christ daw ay isa lamang sa mga maraming emanations from God. Ano ibig sabihin ng emanations? Means to flow out, to arise, isa sa mga lumabas galing sa Diyos ayon sa kanila, sa taga-Colossus na mga false teachers. Ang Colossus, ito ay sa modern Turkey sa ngayon. Para sa kanila, Jesus was not the only way to God. For them, meron pa mga spirits belief, mythical belief, mga goddess like Diana, mga Greek gods, I think sila Jupiter, Venus, Zeus, kung di ko makamali. Yan ay mga sa mga taga-Greece, mga belief nila, mga belief sa mga astrological, mga stars, atmosphere, mga ancient people, things, mga bagay, puno, bato, stars, sa Manila lang sa kalawakan, at mga bunga ng imaginations. Yan, bunga ng mga imaginations. Sa kanila, kung sa hagdanan, isa si Jesus sa mga tapakan or baitang, one rung to the ladder. But the truth is, Jesus Christ is the only way. Amen? Jesus is the only way. John 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me, Jesus Christ. Kay Jesus Christ lang. It has well been said, if Jesus Christ is not Lord of all, He cannot be Lord at all. If Jesus Christ is not Lord of all, He cannot be Lord at all. Kung hindi siya maging Lord sa lahat, ay hindi siya pwedeng maging Lord sa lahat. There are three arguments for the preeminence of Jesus Christ. Number one, He is the Savior. He is the Savior. Si Lord Jesus, siya yung Savior. Jesus Christ is the Savior. Mabasa natin sa Colossians chapter 1 verse 13 and 14. Colossians 1:13 and 14.
who hath delivered us from the power of darkness. Niligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, and hath translated us into the kingdom of His dear Son, at tayo nilipat sa kaharian ng kanyang dear Son, pinakamamahal na anak, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kaya si Lord Jesus, He is the Savior. Dito sa Colossians chapter 1 verse 13 and 14, Jesus Christ is the Savior. Amen? Saan tayo niligtas ni Jesus? From the power of darkness. Sabi dito, sa kapangyarihan ng kadiliman, at translated tayo, nilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Alin pa sa verse 14, in whom we have redemption, na-redeem tayo. Tayo ay binili. Na-redeem tayo, tayo ay niligtas sa pamagitan ng kanyang dugo, sa holy blood ni Jesus. Kaya ang dugo ni Jesus, siya lang ang kanyang dugo lang yung walang kasalanan, walang dungis, walang kapintasan. At yung mga ibang tao na ay may kasalanan na ating mga dugo. Pero ay Jesus Christ, His blood is holy. Sabi dito, redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kaya pinatawad ang ating mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord, no? Na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na yan. Yan man ay secret sin, yan man ay hayagan ng kasalanan, yan man ay maliit na kasalanan, yan naman ay malaking kasalanan, binayaran na yan ni Lord Jesus. Kaya Jesus paid it all. Pero hindi yan applicable sa tricycle o sa jeep o sa series bus. Nasabihin mo sa conductor, Jesus paid it all. Hindi kasama yon. Bayaran mo natin ang pamasay. Ang binayaran lang ni Jesus ay ang ating mga kasalanan. Kaya, Jesus Christ, He is the Savior. At alam natin yan maging sa Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Jesus Christ, another is preeminent o kadakilaan ni Lord Jesus. Jesus Christ is the Creator. Jesus Christ is the Creator. Sa Colossians chapter 1 verse 15 to 17, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Ano si Jesus, yung imahin, larawan, image ng hindi nakikitang Diyos. Kaya nung unang panahon, nakita na ng mga disciples, apostles, sa mga early Christians, si Lord Jesus Christ, kung nakita na nila yung Diyos. Kung tayo noon sa ating time, no? Tayo noon ay sa time nila, nakita na natin ang Diyos, ang Panginoong Isus. Ano kaya tsura ni Jesus? Yung kaya nakagisna natin na tsura, hindi pa tayo sure doon masyado. Ang sigurado lang doon, lalaki siya, mayroong balbas, yan sigurado tayo doon. Hindi pa tayo sigurado kung mahaba ang buhok niya o maiksi. Hindi tayo sigurado doon. Ano ang kulay niya? Kayumanggi, of course, mga ganyan ang mga Israelites, may pagka kayumanggi rin. Yung ibang mga Israelites, nakita natin, mga maputi na, ay baka may halo na yan na rasa ng mga European, na mga Jewish, no? Meron yung American Jewish, mayroong Russian Jewish, mayroon ring European Jewish, no? Meron din yung magaling sa chess, si Garry Kasparov, may lahi rin tara na Jewish, Russian. Si Albert Einstein, pa rin siya, Jewish rin. Meron rin Arab Jewish. So may maroon mix na lahi na. E dito si Lord Jesus ay mapansin natin na image of the invisible God. Ang Diyos ay hindi nakikita. Who is the image of the invisible God. Kaya noong unang panahon, sa Old Testament, nagsasalita ang Diyos kay Moses.
face to face sabi ng Bible, pero hindi in the sense na mukha, face to face hindi. Ang dinig niya, face to face, siyempre yung boses. Pero yung talagang makita niya yung mukha ng Diyos, hindi nga, dahil mamatay si Moses. Pinakita, nabanggit ko sa inyo, pinakita ng Diyos yung kanyang sarili kay Moses sa likod lang. Back part lang. Amen, back part lang. Kaya nabanggit yun sa Exodus. Dahil mismo yung mga Israelites, sabi kay Moses, Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Wag na kami, baka takot sila, mamatay kami sa glory ng Diyos. Kung ano sabihin ng Panginoon sa iyo, Moses, yan ang Moses, sabihin mo rin sa amin. Ganun na lang, naging si Moses na lang yung taga-pamagitan kung anong mensahe ng Panginoon sa mga Israelites ay sabihin na lang ng Panginoon kay Moses, at si Moses sabihin rin sa mga Israelites, sa mga Hudyo, sa mga Hebrew people, Jewish people. Kaya sinulat ni Moses through the guidance of Holy Spirit yung first 5 books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kaya wala talagang nakakita sa Panginoon. Mismo sinabi yan sa Book of John na walang sinumang nakakita sa Diyos at anytime. Nabanggit kaya sa John chapter 1 yata yun. Kaya malalapan niyo yun sa hanapin natin kung dito sa John chapter 1 verse 18 ba yun? Na no man hath seen God at any time. Tama. John 1:18. No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared unto Him. At sabi nga doon ni, kung ano makamali, ni Philip, yung disciples ni Lord Jesus, na ipakita mo yung Ama sa amin at kami ay bastante na. Pero ano sabi ni Jesus? Tila baga matagal na tayong makasama at kung sino nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ayun. Kaya sabi dito, kaya image, Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kaya invisible, spirit, hindi nakita. God is a spirit, and they that worship God in spirit and in truth. Kaya lang naman si Jesus ay nakatawang tao kasi hindi pwedeng mamatay ang espiritu. Hindi mo pwedeng ipako yung espiritu. Ipako mo yung espiritu sa cross. Hindi mo mapako ang espiritu. Walang laman at dugo, walang buto yung espiritu. Kaya hindi mo mapako yan. So, si Jesus ay nakatawang tao. Kaya si Jesus Christ ay 100% God, 100% man. Jesus Christ is fully 100% man and fully God. Kaya, ganon. Nakatawang tao si Jesus para mapako ang kanyang holy body doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon itong mga philosopher na yung nalala yung Jewish Gnostic na ang body daw ay masama at ang spirito ay mabuti. Pero sa Bible, ang body ay mabuti dahil ang body natin, body mo is the temple of the Holy Spirit. At ang Holy Spirit is God. At naalala nyo pa yung Stoic at saka yung ano pa yung isa na yon, na hindi ka pwede maging Stoic kung ikaw ay hindi mo maagwanta yung pain. Kahit sabihin mo, reklamo ka ng mga naramdaman mong pain, struggle, so hindi ka papasa sa Stoic na grupo. At isa pa yung asceticism. Kalimutan ko na rin yung meaning pero nasa notebook ko yan nilista. Ito pala, asceticism, practicing strict self-denial. Ay, dideny mo pala yung sarili mo. As a measure of personal and especially spiritual discipline, as ascetic mongha, extreme self-denial, gets rid of worldly pleasures, focuses on thinking religious purposes.
purposes. Ang Stoic, endurance of pain or hardship without the display of feelings and without complaint. Yan. Hindi pasado si Sir Pen. Sir Monit. Ano yung Jewish Gnosticism ay to know or knowledge. This knowledge is not intellectual but mythical, gawa-gawa lang. Salungat sa Biblia. Philosophy of ni Plato, dualismo. Katawan at espiritu, katawan masama, espiritu ay mabuti, which is wrong because the body is the temple of the Holy Spirit. The secret knowledge reveals the key to salvation. Feeling elite sila at may secret knowledge sila. Ito yung mga Jewish Gnosticism. Yeah. Pero si Lord Jesus, sabi dito ay siya ay image of the invisible God, the firstborn of every creature. Pero hindi ibig sabihin na kasama si Jesus sa nilalang. Dahil sabi ay firstborn siya. Siya ang panganay ng mga nilalang. Hindi ganon. Firstborn, ibig sabihin ay siya yung nauna pa sa mga nilang. Before, kay dito, and sa verse 16, for by Him were all things created. Dahil kay Jesus, ang lahat ng bagay ay nilikha. That are in heaven, and that are in earth, visible, nakikita, and invisible, hindi nakita, whether they be thrones, yung kapangyarihan, yung dominion, ito yung kapangyarihan, principalities, pag sinabing principalities, pag sa word na principal pa lang, ay mataas na yung rangko niyan, or powers, kapangyarihan, all things were created by Him, all things were created by Jesus, and for Jesus. So, si Jesus yung the Creator. Hindi siya pwede maging creature na firstborn na nilikha siya ng Diyos. Hindi, dahil siya ay Diyos, hindi niya pwedeng likain yung kanyang sarili. And He is before all things. And by Him all things consist. Ibig sabihin ng consist ay nangabubuhay. And He is before all things. At si Jesus ay bago pa siya. Before pa siya sa lahat ng bagay. And by Jesus Christ, all things consist. And by Jesus Christ, lahat ng bagay ay mga bubuhay. Kaya whether we live or die, we are in the Lord. Kaya nga itong vaccine, no? Nung pagkatapos ng vaccine, ayon sa mga data, lalong dumami yung nagka-positive after na nabakunahan. So, pagkatapos na bakunahan, mag-practice pa rin ng face mask, face shield, keep distancing. So, ibig sabihin, hindi talaga proven yung vaccine na effective dahil ganoon pa rin, susunod pa rin sa health protocol. So, ginagawa pa rin, still on process pa rin ng experimental sa tao. Kaya, ang ating body ay in-create ito ng Diyos. Meron pa ito mga tinatawag billion and trillions of yung ating parang mga katawan, kung ano mga terminology, mga body cells. At ang ating katawan ay meron itong medication, self-healing. Kaya ang Diyos natin ay matalino. Kaya kusang na gumagaling ang ating katawan, meron itong sariling mga process ang Panginoon na nilikha tayo na function. Kaya yung kung kayo ay nabakunahan na, ang gawin nyo lang, total nandiyan na sa loob nyo yung liquid na yun na pumasok na, naghahalo na yun. Naghahalo na yun sa dugo nyo, naghahalo na yun sa mga katawan nyo, sa tubig, sa dugo, nag-distribute din sa lahat ng parts ng body, muscles, sa utak, sa puso, sa atay, sa ugat. Kaya kidney, oh. Kaya kumain na lang kayo ng masustansya rin ng mga prutas, gulay, isda, karning baka, at healthy habit pa rin. Para yung pumasok na yun na ayon sa mga ibang hindi nagpabaksin, mga panda yun, mga toxic, mga kontra lang yun, para ma-wash out lang yun. Oh. Ganun na lang ay, walang use rin eh. Nung pagkatapos na nagpabaksin na, lalong dumami pa yung kaso. Oh.
Kaya, sunod-sunuran lang naman ating mga leader o gobyerno, mga government leaders, sunod-sunuran lang sa World Health Organization. Ang tawag niya sa WHOI, World Health Organization, hindi World Health. Oh. May vaccine o wala, ang tao ay namamatay. Yun ang napapaagal lang ngayon iba. Kaya ang buhay natin ay sa Panginoon nakasalalayan sa Panginoon. Tayo ay sa Panginoon, wala tayo. Hindi ako personally, hindi ako natakot yun sa mga sabi mga vaccine o yung ginahapo. Hindi ako takot dyan kay yung mga nagpositive at mga hospital, kung titingnan ko, wala yan sa kalingkingan ni Nanay Shirley. Kung makita niyo lang si Nanay Shirley, kung may video lang, may CCTV lang, makita talaga yung sitwasyon ni Nanay. Sobra pa yan sa nabiktima ng mga COVID-19. Hindi alam nga naman kasi yung nahapo si Nanay, ibibideo ko pa, o siyempre, dito taranta ka na eh. Oh. Pero alam yan ni Sir Dennis, alam yan ni Kuya Ricky, alam yan ni Joseph, kahit si kapitbahay namin sa Purakpor, ni Nung Chris, sino pa naka-observe? Bibi Puyo, dito sa Puracono, alam nila kung kahit doon sa Glad Tidings nung umating kami sa libing ng Ilmi, nakita nila yung sitwasyon ni Nanay kung paano hapuon. Kaya pag matindi, kaya pag may makita ako sa ospital o sa TV na COVID na nahapo daw, pag tinignan ko lang ay hindi masyado ako na kinakabahan kay grabe pa dyan kay Nanay. Kaya alam yan ni Angging, si G.E., alam yan, si Ana, JJ, alam niya ho. Alam yan, kaya, alam mo ano ang nakakatakot? Yung kukunin ka dito ng health worker at daling ka sa isolation room, daling ka sa mga paggamutan na isolate ka, yun ang mas nakakatakot. Kasi hindi natin sigurado kung sa iba maganda yung pagkain nila, pero sa iba rin uga. Uga lang, puro kaning baboy. Pero sa iba naman, alaga-alaga. Pero sa ibang facility, talagang mga yayat ka, manghihina ka doon. Wala namang enough sila na gamot. Wala namang gamot na binibigay. At iba nga, pag dinala sa ospital ay malakas, pero ilang araw namatay na. Kaya hindi alam kung anong tinurok doon. Kasi on the process pa rin of experimental. Kaya maganda pa rin yung healthy lifestyle, exercise, sapat na tulog, kain ng natural food, mga balinghoy, mga mais, kamuti, saba, mga ganon. Mga native chicken, at mga water na malinis na tubig. So, yan pa rin, healthy living, healthy lifestyle pa rin. At of course, yung prayer sa Panginoon, yung kamo sa Panginoon, yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi pag na-isolate ka, mabubuan ka kung hindi ka prepare. Siyempre, alala ka sa mga anak mo, sa magulang mo. Pero kung nakapilosip ka sa Panginoong Isus, nandiyan yung guidance ng Holy Spirit, at pero kang contact sa iba pa na mga labas, na makatulong sa iyo, ma-encourage din, yun makakatulong. Kaya healthy lifestyle pa rin, at ang buhay natin nakasalalay sa Panginoon. At ang Panginoon nakakaalam kung ano ang behind this. Of course, ay patungo na rin ito sinatawag na one world government. Dahil sa Bible naman yan na magkaroon ng one world government, at cashless society, new world order, mga ganun. Pero wala naman tayo dito nun, rapture na, kukunin na tayo ng Panginoon. Hindi naman tayo niligtas ng Panginoon para kaputan, kundi niligtas tayo ng Panginoon to obtain salvation. Yan. So, hindi tayo dapat kabahan sa mga ganyan. So, praise the Lord na looking for that blessed hope and the glorious suffering of the great God and our Savior Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ is the Creator. Siya yung imahe ng hindi nakikitang Diyos. At balang araw makikita na rin natin si Lord Jesus Christ. At ang palatandaan ni Jesus,
Ang kanyang mga kamay ay may butas na dahil sa pako, at ang kanyang mga paa at sa gilid na sinibat siya sa tagiliran. Yan ang mga palatandaan ni Lord Jesus na makita natin siya. At si Jesus ay creator dahil sa kanya all things, and He is before all things, and by Him all things consist. At dahil sa kanya ay nangabubuhay lahat. And Jesus Christ is the head of the church. Sa yung head, pinuno, ulo, origin, source ng church. Ang church ay people, tayo. Dahil kay Jesus, nandito tayo. Tayo bilang people, church people, ay because of Jesus Christ tayo, kaya tayo nagtitipon. Yan naman ay konti, tamtaman, o marami. Yan ay sa Panginoon lahat yan. Mas delikado pa nga ang konti ay. Ang maliit, delikado pa ang maliit, nakakapuwing eh. Small but terrible. Sa tindi pa yung mga liliit lang. Cute, katulad ni Petit. And Jesus Christ is the head of the church. These arguments reveal His relationship with lost sinner. Pero sa atin, na-reveal yung relasyon ni Lord Jesus sa atin sa anong paraan. Si Jesus, siya yung ating creator. Si Jesus, siya yung head of the church. Si Jesus, siya yung Savior. So paano na-reveal ni Jesus yung sarili niya sa atin? Ni-reveal, pinahayag ni Jesus yung kanyang sarili sa atin. Paano na-reveal sa atin? Si Jesus Christ, siya ay ating Savior. Siya ang ating Creator God. Siya yung head ng church. Siya yung puno dito. Siya ang head natin. Ako lang ang kanyang alalay. Under shepherd. Alalay lang ako ng Panginoon. Kumagay, tagapakain sa inyo spiritual. Doon sa Amerika, mayroong mga survey doon na every month or every year, ang daming mga American pastor ang nag-resign. At ang pastor doon ay for hire wanted pastor. Sweldohan. Abot ang ga-retire, ga-resign. Pero dito sa Pilipinas, ang blessing sa mga Pilipino, kahit what sweldo, kahit what allowance, kahit what budget, tuloy pa rin by God's grace. No? Patuloy tayo. Yan ang panito at hindi tayo binabayaran. At hindi tayo nagpapabayad sa ating mga sinasabi. Pero blessing lang no, kasi makatanggap ako ng love gift. Ang love gift ay babalik ko rin naman sa offering. Binibigay ko rin. At tapos ay may nagabigay lang, so may nagabigay. So praise God na ang Panginoon talaga ay gumagamit ng mga anak niya na para supply. Kahit nga yung yung ribbon, kahit yung isipin mo, kahit yung uwak ay ginagamit ng Panginoon. Paano nakakain si Elijah sa Brook Cherith? Siya, pinakain siya ng Diyos ng burger, first hamburger. Pinakain siya ng uwak ng karni at tinapay. Paano makapagluto ang uwak ng karni? Di ba no? Paano hilaw yun? Pero luto na dinala ng uwak kay Elijah. Hinain na ni Elijah yung karni na yun. At saka may tinapay pa. Hindi naman marunong ang uwak magluto. Pero ang Bible nagsabi, ginamit ng Diyos ang uwak, pinadadalan siya ng burger, first burger sa Old Testament. Mayroong tinapay at mayroong karni. Would you imagine ang kain lang ni Elijah ay umaga lang at gabi. So, 2 times lang pala magkain. Pero ang mga Pilipino ay breakfast, merienda, lunch, merienda, hapunan, tapos midnight snack. 6 beses? 6 times na. Palaging kaan. Kaya masama rin yung kain ng kain. Kaya nainis ko pag
pinakain ako ng marami ay kasi ayoko makain marami kaya hindi na ako makatrabaho. Ganun din pala, masama rin ang sobrang engine oil. Ito mo yung tricycle na 16 years old, manog 70 na motor ni Dino sa ika ni Joseph, ginagamit natin. Mag-pray nyo na makabili tayo kahit brand nyo na Rossi lang at brand nyo na sidecar, no? Ay, pinakain ko ng engine oil na 800, tapos dinadagan ko pa ng 400. Tapos, parang kulang pa yata. Nilagyan ko na naman ng 800. Siguro mga 2,000 na. Ano? 800 plus 800 plus 400. 16. 2,000 ML. O, 2,000 ml na pinakain yun. Umusok na sobrang. Ay masama rin yung sobrang engine oil. Mabagal ang arangkada. So, lesson learned. First time eh. First time na nag-chinsel ako eh. Akala ko konti lang yung 800 kaya sayang naman yung 1 month na chinsel. So, dinagdag ko. Yun pala ay nakasama pala yun. Sabi ko, ang bagal naman ng makina. Siguro, kulang ng oil to. Dinagdag ko pa ng 800. Nagpanubra na ba? Kaya masama ang sobra. Kaya totoo yun na pag nagbahal yung babae o lalaki sa opposite sex nila, nagmahal ng sobra-sobra, masama rin kasi pag nagmahal yung lalaki na-obsess siya sa babae, sobra siya nagmahal, tapos nabasted siya, yun, nag-suicide, patiwakal. Kasi na sobra pagmamahal, so mali rin yan, sobra. Sa Panginoon, hindi yan mali. Sobra magmahal sa Panginoon, yan ang hindi mali, yan ang maganda. Pero sa tao ay mali, yung sobra lang. So, sakto-sakto lang. So, praise the Lord na si Lord Jesus, ang head of the church. These arguments reveal his relationship with the sinner, with the entire world, sa universe, and with believers. Pero ano naman ang kanyang relation sa Ama nating Diyos? Ano naman ang relation ni Lord Jesus sa God the Father? Ano naman ang relation ni Jesus sa Ama nating Diyos? Jesus Christ is the beloved of the Father. Yan yung title. Si Jesus Christ, ang relasyon niya sa Ama, Jesus Christ is the beloved of the Father. Siya yung pinakamamahal ng Ama. At tayo rin ay accepted by the beloved. Tinanggap rin tayo because of Jesus Christ. Beloved rin tayo ng God the Father. So, next time lang yan, ang maabangan ang susunod na mga kabanata. Jesus Christ, ang relasyon niya sa Ama, Jesus Christ is the beloved of the Father. Jesus Christ is the beloved of the Father. Si Jesus ang pinakamamahal ng Ama. Kaya ikaw rin, kaya ako, pinakamamahal ng Ama. Thank you for listening. Let us pray. Almighty God, salamat po ng marami sa time at sa inyong salita. Pagpalain po sa aming mga puso at na-learn namin, Heavenly Father, na si Lord Jesus Christ, siya yung Savior. Salamat na Panginoon Kristo na ma-learn namin na siya yung Savior, siya yung Creator, at siya rin yung Head of the Church. At salamat rin na malaman namin na Jesus Christ is beloved of the Father. Kaya kami rin. So, salamat Panginoon, kayo rin mag-bless sa insights sa aming mga puso at sa sunod Panginoon, kayo rin patuloy magpala sa iyong salita para sa aming spiritual life. Salamat po, pagpalain niyo, Heavenly Father, ang mga Israelites, ang mga Hudyo, sila ay maligtas, makilala kay Jesus bilang Lord and Savior, makaya ng gospel, more than 7 billion people in the world, na sila ay makapakinig na si Lord Jesus ay namatay, nilibing, muli na buhay para sa aming kasalanan, at pala niyo mga missionary, local, foreign, pala niyo rin ang mga pastor na matapat sa inyo, evangelist,
At ang mga anak mo, pagpalain niyo rin, Panginoon. Palain mo si Naidi, Namili, Sister Pen, si Munit, Lilin, Papa, Jomar, si Petit, si Edgar, si Bong, si Sister Remy, RJ, ganun si Sister Palomina, Sister Warlin, Nay Norlin, Rajuji, Dino nila si G.E. Panginoon, Pastor Bogs, Pastor Gumi, Pastor Nabli, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Jem, Pastor Jonathan, Pastor Cyril, Pastor Peter, at kaya si Pastor Excel, healing sa kanya Panginoon. Palayan niyo rin si Direk, mga CW, SI, palayan yung mga sponsor, si Natasha, and their family, mga beneficiary and their family. Palayan niyo rin si Billy Father, mga anak, mga apo ni Heidi Namili, ang bawat isa sa amin Panginoon. At healing rin kay Jamar, kay Pau. We pray na Panginoon, i-bless mo rin ngayong 2022 ang iyong mga anak sa kanilang mga pangailangan, spiritual, material, financial, kalusugan, at protection. We pray rin, Heavenly Father, itong mga virus, we pray ang protection mo sa amin at maluson ito, mawala na rin in your time and in your power at sa inyong kalooban. Sa iyo po ang lahat na papuri, pasalamat at glory. Pandalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Thank you. God bless you all.